Siguro dapat ay hinahayaan din natin siya makalabas sa palasyong ito kahit paminsan-minsan. Dahil habang kinukulong mo siya rito sa loob ng palasyo, ay lalo siyang nananabik na makita ang mundo sa labas. Pero paano kung makita niya ang sarili niya sa salamin? Paano kung bumalik lahat ng mga alaala niya? Salamat kanina. Hindi ko talaga akalain na tutulungan mo ko. Wala yun, Dwarfina. Dati kasi nararamdaman ko na hindi mo ko gusto. Hindi ko talaga akalain na ikaw pang tutulong sa akin. Paniwalang-paniwala si Dwarfina, magkaibigan talaga kami. Eh bakit mo nga ba ginagawa yun? Bakit mo pinagtatakpan si Dwarfina? Yun lang ang paraan para mahulugan loob niya sa akin. Para magtiwala siya sa akin. At alam ko hindi magtatagal, malalaman ko na ang sikreto ng pagkatao niya. Ah, Lindon. Sana magkasinlaki na lang tayo, no? Kung meron lang akong sombrero. Cortina! Umangat ka! Ay, naku, Lindon! Nagawa mo na ba ng incident report yung nangyari sa Batangas? Opo, ma'am. Nagawa ko na po. Can you please stop calling me ma'am? Ano pa't naging mag-best friends tayo nun, di ba? Lucille? Aling Marisa. Mang Marisa na lang itawag mo sa kanya. Nay, siya nga po pala si Don, ang bago nating driver. Don, siyang nanay ko. Ang may-ari ng NB Garments. Magandang araw po. Di ba alis ka na? Sige, mag-ingat ka. Papatawag na lang kita. Tawag niyo lang po ako. Sige, sige. Ingat! Bakit parang masyado ka naman atang interesado dyan sa driver natin? Kaya po yun, Nay. Naawa lang po ako sa kanya. Baka iba-ibang mismo nagsabi sa akin na dapat maging mabait tayo at maayos ang pakitungo natin sa mga empleyado natin. Kahit nagkano pa sila kababa. Buti na lang naabutan kita. Meron lang ako sanang gusto i-discuss sa'yo. Nay. Siguro naman, Elvin, Duentokin, natutunan nyo na yung leksyon nyo ngayon. Oo naman, Mang Marshal. Nakulinig na nga po yung tenga ko sa kakasigaw sa akin ng inang buy. Basta, ayaw ko nang maulit yung nangyaring yun. Tandaan nyo, si Dwarfina ay hindi katulad ninyo. Isa siyang prinsesa at isang araw siya ang magmamana ng buong kahariang ito. Kaya hindi nyo siya dapat dinadala sa isang sitwasyon na maaari siyang mapahamak. Opo, Itang. Pasensya na po. Siya, magpahinga na kayo. Itang. Pwede po magtanong? Di ba ang duwende may natatanging kapangyarihan? Bakit minsan po nakakaroon tayo ng panibagong kapangyarihan? Ano ibig mo sabihin? Wow! Elvin, ikaw yung may gawa nun? Posibleng magkaroon ng pangalawang kapangyarihan o lumakas ang kapangyarihan ng isang duwende kung siya ay umiibig. Sabi na nga po iniibig mo si Dwarfina. Elvin, walang masamang umibig sa isang mahal na prinsesa. Alalahanin mo lang na si Dwarfina hindi ordinaryong duwende. Kung sino man ang mapupusuan niya ay may malaki ring papel na gagampanan dito sa ating kaharian. Huwag nga munang isipin yun, huwag ka magmadali sa mga bagay na yan. Sige na, pahinga na kayo, matulog na kayo ha. Salamat Sige po. Nakakano talaga yung kaibigan ko. Kaya naman pala hintay ako ng hintay, hindi na kayo bumalik eh. Yan tuloy, nahuli ako. Siguro nagligawan kayo nun, no? Aminin mo na kasi, mahal mo si Dwarfina eh. Alam mo, Tundukin, nung wala si Dwarfina, doon ko napatunayan sa sarili ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ako mapalagay nung wala siya. Pero alam ko gagawin ang lahat para sa kanya.
Kahit ako pa mapahamak eh. Mahanap lang siya. Yun naman pala eh. Sabi na nga, Bo. Ano pang hinihintay mo? Ba't hindi ka ba magtapat? Oh, paano ko naman gagawin yun? Dahil kaibigan kita at di hamak na mas maganda akong lalaki sa'yo, Ano tutulungan mukha mo? kita. Ganito lang. Napakasimple. Hahawakan mo ang kamay niya. Ikaw. At pagkatapos, tutunawin mo siya ng tingin sa kanyang mga mata. At pagkatapos, sasabihin mo, Dwarfina, mahal kita. Ayos! Nakuhaan ka talaga eh. Hindi ko nga pwedeng gawin yun dahil may ibang gusto si Dwarfina. Yung Lindon na yan. Kahit hindi niya sabihin, halatang-halatang na may gusto siya sa kanya. Yun naman pala eh. Di, mas lalo na dapat na magmadali ka. Ayaw mo pa kasing digahan si Dwarfina eh. Mamaya, maunahan ka pa. Oh, paano? Bibigyan ko siya ng bulaklak? Paboritong tsokolate, ano? Wala ka na bang maisip na iba? Puro na lang bulaklak, tsokolate. Puro na lang binibigay mo eh. Alam mo, dapat mag-isip ka ng kakaiba. Pero yung siguradong magugustuhan niya. Buddy, ba't ikaw naglalaba dyan? Wala po to. Kahit paano makabawi din po ako sa ginagawa niyo sa akin. Ikaw talaga, oh. Oo nga pala. Nalaban mo na ba yung mga pantalong ko? Ito po. Ito. Buddy, wala ka bang napansin na maliit na batong nakasiksik sa mga bulsa na to? Bato po? Wala po akong nakita. Bakit po? Ano po bang klaseng bato yan? May magic po ba yung bato yan? Pag sinubo ko po ba, magiging darna ako? Hindi. Wala, di bahal na nga. Cortina! Umangat ka! Cortina! Umangat ka! Ah! May kabayaran na ako! Ay, galing! Ang galing! Uy, nakita mo ba yun? May kapangyarihan na ako! Gumano lang ako! Umangat na siya! Appear! Ah? Appear! Anong pinagsasabi mo dyan? Yung kamay mo, anak pa kasi dala mo yan, yung kamay mo pakita akin. Bakit? Teka, Ha? teka muna. Appear! Taas mong ganyan yung kamay mo. Ganyan. Tapos, Okay. ginagawa na Appear, akong ayaw nga pala. Appear. Oh. Ano ba kasi yung dala mong yan? Fishda. Hindi ka Fishda? pa man nakakikita ng fishda? Fishda. Nahanap ito sa lawa sa gitna ng kagubatan. Talaga? Oo. Nakakatuwa naman. Kilala mga ito bilang simbolang ng pag-ibig. Kinuha ko to para sa'yo. Magandang araw! Gusto kitang makilala. Ako si Fishda. Ikaw, anong pangalan mo? Sandali. Huwag mong sabihin ang pangalan mo. Alam ko. Sige nga. Grazilda. Hindi, no? Hindi. Teka. Marimar ang pangalan mo. Marimar? Hindi. Hindi rin. Alam ko na. Jezabel. Lalong hindi. Di ko na maalala yung pangalan mo. Hindi mo alam yung pangalan ko dahil hindi pa tayo nagkakilala. Ngayon lang. Ako, si Dwarfina. Ayun naman pala eh, Dwarfina. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Pag may problema ka sa pag-ibig mo, akong
pagmamahal? Pero bakit mo ako binigyan ng ganyan? Dorfina, may sasabihin sana ako sa'yo.